ang pulo nga breakthrough. So kagawasan kini sa mga dili maayong butang sa atong kinabuhi. Kinsa may gusto no kalingkawas sa mga dili maayong butang nga moabot sa atong kinabuhi. Amen. Wala. Di mo gusto makagawas ana nga kahimtang? Ha? Kinsa may gusto kagawasan? Amen. So breakthrough from brokenness. So brokenness, what is brokenness? It is a state of strong emotional pain that stops someone from living a normal or healthy life. Kini daw nga usa ka kanang pagbati nga sakit mo ng brokenness nga makahunong sa usa ka tawo sa pagpuyo og normal nga kinabuhi. Naka-experience kita anak tanan. So it is a season of being broken-hearted. No, kanang nasakitan ka ba? Nabuak ang imong heart. Ini imong katapad, nabuak imong heart. Ha? Broken-hearted in Hebrew meaning it signifies that it is a heart that is shattered or broken into pieces. So, mo na to siya. Di na ako i-elaborate pa kay basig mabalik ang sakit. So, a shattered heart, no? A shattered heart, ang nabuak ng kasing-kasing can become a weapon that shatters barriers of life. Amen? Ang nabuak ng kasing-kasing mahimong hinagiban nga makabuak pod sa mga barrier sa atong kinabuhi. Amen? So ngano man nag-allow ang Ginoo sa brokenness? Why does God allow brokenness? So ato ana to bagon nga pangutana karon. Ang una, makita nato sa Book of Luke chapter 22 verse 54 to 62. Dia. Kamu daw basa? Wala pa. Luke 22 verse 54 to 62. Story ni siya sa katong pag-disown ni Peter kang Jesus. So, sige daw. Basahan ninyo. Ready, go. Sama na. Di na mo kabalo mo basa. Kindled a fire. I don't know him. Okay, sunod. 58. So, sa inyohang nabasa, it was the story about Peter nga gi-deny niya si Jesus for how many times? 3 times. So, istorya na gid na ni Jesus sa iya hadaan nga, you will deny me no before the rooster crows. Mao na nga kung muingon gani ang Ginoo sa inyoha nga nagani siya iingon sa inyoha ay jud pagduha-duha kay kana matuman gyud na, no? So ang una, according sa verses sa atong gibasa, nganong ginaalaw sa Ginoo ang brokenness? It is because number 1,
to have breakthrough from our character. Inay mong katapad, breakthrough from our character. So, unsa may buot pasabot sa character? Imong attitude. Inay mong katapad, attitude. No, kitang tanan, lailahi kita og kinaiya. Amen? Naay mga maayong kinaiya, naapoy mga dili kaayo maayong kinaiya. Di lang to ingno nga bati og kinaiya, dili. Dili lang kaayo maayo. Ha? Wala man na dinhi. Basta anak na sa Ginoo, wala na ng mga dautan nga kinaiya. Amen. Amen. So, we will have breakthrough from our character. So, ngano man eh? Ha? When we are broken man daw, kung kita daw nasakitan, we are open and more willing to listen to God. Kasi nagatuan na. Nga sa atuang times nga sa itong panahon nga kita nasakitan, murag, ang atuang sumbungan ba is, kanang number one is sigad largyod, di ba? Kaya maulaw mo mo share sa itong mga kauban, maulaw mo share sa itong amiga or amigo, itong mamagpapa, kaya nga naman basig sungugon rata, basig kuhan rata ka ng idowntag ka ng samot. O na nga, when we are broken, we are open and more willing to listen and seek God. Amen? Kasi nagatuo, kasi naka-experience yun ana. Kay si God, namo gud tay pagtuo nga si God yun ang naisolusyon sa tanan. Amen ba? We are open and more willing. Kay kung nawala ta sa panahon sa brokenness, ato ra mang i-take for granted. No, wala tay willingness. So mo na nga ginaalaw sa Ginoo ang brokenness. Kay para na kay panahon nga mo open up sa iya o willing kang mulisen sa iya. Amen? So God uses this moment to reveal the defects in our character. Kasi nahitabo kang Peter, di ba apostle siya ni Jesus Christ? Naagad sa iyahan tapad na, nagunitan niya si Jesus, naasa iyang kauban sila. Pero, natuta nga, pinakabutan ni sila ng mga tao, pero na gidinay rin niya, gihapon. No? Si Jesus, how much more kita karon? Ngawa na to makita si Jesus. Amen? Naadyo'y makita nga defect sa atuang character. No? That otherwise, kung walay brokenness, dili yun na to makita. Amen ba? Amen? There are times in our season of brokenness, we tend to blame others. Parehaan ng nasakitan mo. For example, na-offend mo. Di lang na to ikuan sa kanang uyab-uyab. Kanang simple lang nga situation. Like na-offend mo. Unsa may ato ang kuan na natural nga reaction. Mubalos. Kay ngano kay? Nasuko man mo, di ba? Kay ngano man, na-offend man mo. It reveals character. Inay mo katapat, it reveals character. Nahadlok man si Peter nga maapil siya kalansang, mo tong gidinay niya si Jesus. Amen? So kita, in our season of brokenness, we tend to blame others. We see their bad characters. Lain man na siya batasan, kay kuhan man na siya, kanang naay pagkaon, di ba na manghatag? Dalo man na ang tawana. Ano ba? Lain man na siya, kay kung manghatag na siya, naaman na siya ginahulat nga kapalit. Daghan kag makita nga mali sa imuhang kauban, pero di ta makakita kung unsay naay sulbaronon sa atong karakter. That's why we experience brokenness. Muna ginaalaw sa Ginoo nga ma-broken ta, maka-experience ta og brokenness because kana nga panahon makita na to pud ba nga dili lang di ay sa atong palibot ang naay mga mali ug mga kinaiya kundi sa atong kagalingon bride. No? Forgetting about our own characters. That's why God allows brokenness in order for us to see ourselves during those seasons. Muna nga when we are in brokenness, gamito na to ang panahon para maka-breakthrough sa ato ang character. Amen. Kay mao man na ang gusto sa Ginoo nga imong buhaton, atong buhaton. Amen ba? So pwede ra man unta i-correct, di ba? Kisay nagatuwa na. Dili lang maabot sa point ba nga kuan gyud ta, ma-broken ta, maabot ta sa point nga masakitan tagtaman. Kisay nagatuo.
nga pwede ra i-correct. Pwede ra i-correct, di ba? Pero, kung ginakorekta, when we are corrected, unsa man nato ang reaction? Kung ginabuyag ta, unsay reaction nato? We tend to react with a mixed emotional and defensive behaviors. Dipinsa dayon ta, no? Inon gini sa imuhang ginikanan nga i-correct ka. Ayaw lagi ana lagi kay ana laina nimo uy ayaw pag ana ayaw pagtubag-tubag sa imong ginikanan. Musuki man gyud ka. Ngano di man gyud ka mo mutuman sa amo ang mga sugo. Ha? Ang una man gud natong respond kung ginakorekta is we tend to defend ourselves automatically, no? A primary reaction to justify our actions bisag mali. Kabulutang mali pero hadlok man ta nga murag maigo atong igo ba? Kuanta ba? Matudloan tag tama nga sakto man ko. No? We tend to argue against the correction to protect our ego. Ikaduha, we feel hurt, offended, or angry. Masuko. Deny the mistake. Pwede na to siya i-deny. No? Pares ni Peter, gidinay niya ang Ginoo. Pero kita, kung i-correcta sa atong mga batasan, no? Ma-offend ta, masuko ta, o ang lastly, i-avoid na to, no? We avoid correction. Mao na nga, instead of correction lang, ang Ginoo, i-allow niya ang brokenness. Kaya nga naman, brokenness takes place because in brokenness, it is not avoidable. Dili jud ta kalikay sa brokenness. Kisay nagatuwa na. Ha? Kinaaman jud tay maagian sa tong kinabuhi nga ma-broken hearted ta. Mabuak ang imong kasing-kasing, masakitan tagtaman. Dili nato hunaon nga gi-allow sa Ginoo ng brokenness kay tungod nasuko siya sa imo. Gi-allow na ang brokenness sa Ginoo kay tungod mo to para makahatag sa ato og breakthrough sa ato ang karakter. Amen ba? Dili lang tanya gina-correct, kundi gina-allow niya ang brokenness sa atong kinabuhi. Amen ba? Amen. Amen. Dili mo gustong brokenness? Di gid ni siya ma-avoid. Ha? Dili gid ni siya ma-avoid. Amen. Inay mo katapad. God allowed brokenness for me to have breakthrough in my character. Kinsa may ganahan nga mas mumaayo pang tao. Amen. Maayo naman tang tao. Pero kinsa pa dyan mas ganahan mas maayong tao pata. Amen. Okay, that's the first one. Ang ikaduha. Anong Ngano gialaw man sa Ginoo ang brokenness. Munang dili nato pod masisi ang Ginoo nga ano man ni Lord oy nga sige na mo ka broken hearted aba sig na sa imong problema. Ha? So ikaduha, Matthew chapter 11 verses 28 through 30 nagaingon siya. Kamoy basa bi para di mo katulgon. 28 to 30 Matthew 11. One, two, three, go. So, unsa may nasabtan nato sa verses nga atong gibasa? Ha? Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. God is allowing brokenness for us to have breakthrough in our relationship with God. Una kaduha nga point. Take my yoke upon you. Yan na ang verse. So may meaning ana.
It means we are entering a close partnership. Kung maghisgot tag partnership, na ay relationship. Ingnaay mo katapad, kung na ay partnership, na ay relationship. No? Partnership with Jesus, no? Submitting to His teachings, sa iyahang the way ta mo walk sa atong kinabuhi according to His way, rather than struggling through life alone. Dili na to kalimtan nga no man is an island. Labi na sa mga Kristohanon katulad parehas nato. Di ba? No Christian is an island because we have Jesus. Amen ba? Take my yoke upon you. Giingnan tao. No? Makig-close ka sa ako. Ana pa si Jesus. No, it implies sharing the load with Him, which makes life's burdens lighter and brings rest to the soul. Kung kita, gikapoy naman ta, siguro sa tong kinabuhi, unsa naman ni, oy, pero dili na to, kalimtan ang story sa footprints on the sand. Unsa ganito? Yung sa'yo nakabalwa na. Una, upat pa ka, tiil ang nakita. So, siyempre, duha man tubok atong tiil, di ba? So, upat. So, pasabot, duha ka tao. Naabot na dito sa tumoy, layo na, pila na lang kabok na bilin. Wala mo kabaluan ng story? Pila na lang? Duha. Asa nang isa? Gikarga na data sa Ginoo. Dito siya. Sa una na tong journey sa tong kinabuhi, nagsabay pa ta upat. Pero sa maabot ang panahon, gikapoy na ta, kutas na kaayo, di na nato magaya, ang Ginoo andam mubaba sa tua og mo karga sa tua. Amen? Aron lang gyud nga makapadayon ta sa atuang lakaw padulong sa kalangitan. Amen. Kinsa may gusto nga kargahon tas Ginoo? Kinsa po'y nagatuo nga dili gyud nimo kaya nga ikaw lang? Be close to Jesus. Ikaw daw, kargahon ba din nimong wa kay dili mo close? Ha? Kung makakita mo mga strangers diya sa gawas niya, di ba? Makita ninyo ba nga, murag naglisod man siya, kargahon ako ni Bi? Di ba? Dili ka kahimo anak kung wala kay close relationship sa imong nakitaan. Mo nang kinahanglan tag a breakthrough in our relationship with God so that God will carry us through. Amen ba? So aron mahimong lighter ang ato ang ginakarga, biskan pag naata sa brokenness nga season, dili kayo sakit kay ngano man ang Ginoo naaman. Amen ba? Ang Ginoo nagaayo man. Ang Ginoo naga-share man sa atong mga loads. Amen. So our power and intellect naaman tay mga nahibalan, naatay intelligence, di ba? Bright baya ang mga tao. Di ba? Magbutbuot nga di usahay tungod sa ka-bright. So our power and intellect cannot make our current struggle or pain or anxiety go away completely. No? It can only offer temporary relief. Example, daghan kag kwarta, daghan kag amigo. Na kay struggle, na kay pain, nagian, broken ka. Daghan kag kwarta, o sige, waldas. Kay para lang maibsan ang ato ang nabati nga pain. Sige, hala, ito, pang libre, inom siya dito, na mga kuwan dito, barkada, party, para malimtan. Pero, pag-abot sa inyong balay, balik ra gihapon. Mas musamot pa. Money, power, or intellect cannot make our current struggle or pain go away completely. It can only offer temporary relief. Mauna, kung naaganita sa season sa brokenness, ayaw mo pagsalig sa inyong kwarta. Ayaw mo pagsalig sa inyong head knowledge. Kay kinatanan, limitado. Adto ta sa unlimited. Amen ba? Kinsa may unlimited? Si Jesus. Amen ba? Bisan pag naata sa brokenness, kung muadto ta kan Jesus, di gyud ta mawad-an og solutions. Kaya nga naman naara mo sa tanan. Mo na ganing first point, ngano ganing gi-allow niya ang brokenness kay para ikaw na to siya ba? Maminaw ta niya.
Kay para naabot tay breakthrough sa atong relationship sa iya ha. Nag-allow siya sa brokenness para naatay time nga makigdot-dot sa iya ha ba, makig-close ta sa Ginoo. Amen. So in our brokenness we seek Christ. Kinsay nagatuo na. Kasi panahon nga kita nasakitan, panahon nga nabuak atong kasing-kasing, pangitaon gyud nato ang Ginoo. That's why God allows brokenness. No, He wants us to seek Him and be more close to Him. Amen. Ini magkatapat, seek Him first. Kay nga no, unsa atong verse gani? Seek first the kingdom of God, for all these things shall be added unto you. All these things. Panahon sa brokenness, mga solutions, andam siyang ihatag nimo. Amen. All these things. That's the second point. Ikatulo. Paspas rataron. Why does God allow brokenness? Basahan to sa Book of Acts. Chapter 9 verses 3 to 9. Unya-unya, mubasa po ta sa verses 15 to 16. So, kamu ibasa. Acts 9 verse 3 to 9. Mana? Verses 15 to 16. Ambak ta dira, kitaas na kayo. Amen. So, according sa verses nga itong gibasa, unsa ganina nga story? Paul, si Saul nga, iyahang conversion, in short. So, niadto siya Damascus, pagpadulong niya didto, sakay siya kabayo, kahuma na ay light. Nga ana sa iyang mata. Kabalo ba man nga story? Di ba kumo naman kayo ni, kapila na nagigiwali. Then nabuta siya. Then, nag-ingon siya kang Ananias, si Lord, nag-ingon kay Ananias nga, adto dito, no? Kay nga no, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. So, gisugo niya si Ananias nga, adto dito. Kay Aaron, pahibalo sa iya kung sa iyahang mission na akong ihatag. Pahibalo sa iyahang gipili nako siya. So according sa verse ngatong verses atong nabasa, God is allowing brokenness for us to have ikatulo, breakthrough in our purpose. Inay mo katapat, breakthrough in our purpose. So asa man sa verse dire atong gibasa ganiha. Ningon si Jesus nga, ay ningon si God nga, go, this man is my chosen instrument. Gipili. Ingna mo katapat, gipili ka. Pinili ka. Breakthrough in our purpose. Gipili ka kay naa kay purpose. Kinsay nagatuo nga naadjud kay purpose, no? Sa kalibutan.
nga gihatag sa Ginoo sa imo. Amen. Na dre wala. Naa. So Paul before his conversion was killing and persecuting. Kabalo mo gid ana. Ang mga Christians, mga believers ni God, iyahang gipangpatay, iyahang ginatamay. Pero sa iyahang pag-adto sa Damascus, nabago iyang kinabuhi. Amen? Saul experienced the breakthrough in his purpose. Kay dili di ay tumao ang purpose sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Dili di ay mao ang purpose nga ginapatay niya mga Kristohanon. Dili di mao ang purpose nga ginatama niya ang Kristohanon, kundi baliktad. God blinded him to see his greater purpose. Ironic, di ba? Gibutahan siya aron makita niya kung unsay tinuod niyang purpose nga giset sa Ginoo kaniya. Kamo gusto mo butaan sa Ginoo? Wala lagi mo reaction. Ayaw na maghulat. Amen? Kay kabalo naman ta sa ato ang purpose. Amen ba? Mao na nga si Saul nahimong Paul. Pagka-convert niya. Mao na nga kita kung naaga ni siguro tay mga ginabuhat nga mga butang nga dili iya sa Ginoo, dili iya kung unsa magkinabuhi ang usa ka Kristohanon. Dili na mao atong purpose. Ina, breakthrough ana. Amen? Maka-experience kag brokenness kung di gid nimo na biyaan ang mga butanga. Kaya nga naman, mo naman ipaagi sa Ginoo aron mahigmata ka. Giblind niya si Saul pag mata nahimo ng Christian, nahimo ng Paul, na-convert. Na-convert ang iyahang purpose sa kaniadto para sa purpose sa Ginoo. Kinsa may nakadungog sa mga kuan sa Facebook karon kato kang Arvin gani Aragon. Grabing issue. Giparesign ko ni Lord. Siguro worldly people will not understand. Ngano man wala magid sila'y relationship sa Ginoo. Wala sila'y kahibalo kaayo. Naa siguro kahibalo but just the name giparesign ko sa Ginoo, ginahimo pagkatawanan. Ha? Unsaon pag breakthrough sa imong purpose kung ingnon ka sa Ginoo, giparesign ka ni Lord niya, katawan ra nimo. Kinsa may nagatuo nga pwede na mahitabo. Amen? Amen ba? Giparesign ka. Kung buto na hunaon nimo, kung naa ka sa trabaho nga maayo kayo og income, pero kung storyahon ka ni Lord, resign. Kaya naa ako greater purpose nimo. Sakit. Sakit mawad ag trabaho, sakit mawad ag kwarta. Pero mao may giingon sa Ginoo, resign. Amen. Amen ba? Wa di gusto mo resign, Lord? Gipa-resign ko ni Lord. Si Lord ang nagpa-resign sa akin. No? Gipa-resign ka sa Ginoo not for you to struggle in life ba? Kanang gipa-resign ka sa Ginoo para di ka magkalisod. Gipa-resign ka sa Ginoo aron mahayahay ka. Kaya nga naman, basta ang Ginoo gani, musturya nimo, musugo nimo, basta mo obey lang ka, na ay panalangin. Amen? Amen. Obedience to the Lord is the best proof of faith. Mo na siya ay pinaka lig-on nga pamatuod nga naadjud kay pagsalig sa Ginoo. Ingon ka mo resign ko Lord, mo resign ko Lord. Basta si Lord ang nag-ingon ha. Dili kay sa imuhang kaugalingon lang. Kay basin imura pong ipasangil si Lord. Ginagamit na nimo ang pangalan ni Lord. Napoy na. Pero naadjud basta naalagi kay relationship sa Ginoo, makigistorya magud na siya. Makigistorya na si Lord sa imo. Iklaro gyud na niya unsa iyahang plano. Resign. Obey. Ingna mo katapat, obey. In obedience,
in obedience, there is breakthrough. Ha? Kasi nagatuwa na. Ang atuang ginahisgutan karon, importante kaayo kay ngano man kita masinupakon kay tang dagko. Gagmay lang butang, di na to mabuhat. Kaning resign lisod man eh. Kung moingon ang Ginoo nga, stop listening to worldly music, mabuhat nimo na. Obey. Ingna imong katapad, obey. Unsaon nimo pagka-breakthrough? Unsaon pag kuha sa breakthrough? Kung dili gani ka, katuman anang mga sugo. How much more kung unani iparesign ka ni Lord sa imong trabaho kung naa naman kay trabaho. Napoy uban, eskwela ka. Undag eskwela, eskwelag Bible school. Pwede na mahitabo. Kung si Lord ang nag-ingon, obey. Amen. God allowed brokenness, ay yung kalimot, to have breakthrough in your purpose. Kaya nga naman, mas madelay ang purpose sa Ginoo sa imo kung ang imuhang kabubuton, ang imuhang tagaagpansin. Munang obedience is better than sacrifice. Munang obedience to the Lord is the best proof of faith. Muna ikuan sa imuhang kaugalingon. Nga bisan pag uncertain kay Lord nga basig gutomon ko aning, mo resign ko aning trabaho ani, pero nag-alagad man kag Ginoo nga certain. Muna nga sa panahon sa uncertainty ay kabala ka kay si Lord certain. Si Lord constant. Si Lord dili mausab. Amen. Even in uncertainty, we have God that is certain. Amen? God allowed brokenness for us to have breakthrough in our purpose. Muna ikatulo. The last one, ikaupat. The book of Psalms, chapter 66, verse 16. Go, you read. Come and hear, all you who fear God, and I will declare what He has done for my soul. So, sa ato ang verse nga gibasa, God is allowing brokenness for us to have breakthrough in our testimony. How did you know? Asa nimo makita ang testimony diha? Come and hear. Ali, o paminawa. And I will declare, ano yung nakabutang diya? Let me tell you what He has done for me. So, breakthrough in our testimony. Testimony is defined as evidence or proof provided by existence or appearance of something. Ebidensya ba? Nanay nahitabo nga maayo sa imuhang kinabuhi. Testimonies give hope and strengthen faith. Our testimony is evidence of God's faithfulness and His redeeming power. It helps believers and also non-believers see physical evidence of what God can do in someone's life. Amen? So kita naman tayo mga testimonies, di ba? Nagani tayo testimony Sunday. Mauna nga, in order for us to testify more, we will be tested more. Amen? Kaya wala may testimony kung wala testing. Muna, in order for us to have breakthrough in testimony, in our testimony in life, we will have brokenness also. Muna kung giingon kaganiha. Kay pinaagi sa brokenness, maka-breakthrough man ta. Meaning sa breakthrough, ma-develop. Ang imong testimony, dili lang diri kutob, magkataas ang level. Kaya ano man, nagka-mature man putas itong pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Kasi nagatuo nga pinaagi sa brokenness na atay growth spiritually. Amen? Na atay growth spiritually, kaya ano, nasakitan man ta, ninduol tas Ginoo, gusto man ang Ginoo nga makig-close sa iya, mao nang naay brokenness, mao na nga kita samtang naga-experience tag mga brokenness atong kinabuhi, nagatubo pud ta. Amen. Basta ang Ginoo gid atong ginalantaw. Kay kung naata sa panahon sa brokenness, unya
mali ang imuhang mindset, mali ang imuhang gidaduulan nga tao, mali imong ginaduulan nga comfort, basig comfort ang mahitabo. Imbis nga magka-grow and grow and grow, magka-down and down and down. Imbis nga magkalayo, magkalayo. Mo ingon ni Eunice. Mo na nga, brokenness is so important. Ayaw mo kahadlok, anak. Kaya nga naman, it allows us to have breakthrough in our testimony. Amen. Kasi ginahag, mas daghan pang testimony silang kinabuhi. Amen. So God uses our brokenness to be better. Ingnay mo katapad, God uses your brokenness for you to be better. Ako na pon iusab og illustrate tong itlog. Sige, magin ako nag-illustrate. Kaya nga naman, mo magyud siya illustration sa breakthrough. Good. An egg should be broken in order to serve its purpose. Ang itlog, kauna daw, nga wala ni mo buak ka. Di ba? Matukan ka, di ba? Inyo ha ginang buakon. Lutoon ninyo, buakon ninyo. Pwede man ninyo mo dili buakon pagluto, kay lungagon. Pero unsa ni mo pagkaon, buakon gyapon. Ang itlog, di gina mapuslan, kundi ni mo buakon. Muna nga, brokenness is very important. Kay para makaserve ka sa imong purpose. A mother's water should break. Sabot mo na, kanang buntis ba? Di ba, kuha naman siya? Kanang pangagian ba yung, pangagian og dugo, pangagian og tubig. Kay para, mahimugso ka. Kung dili na mabuak ang sana, tubig sa imuhang kanang mama diha, pugson ginagbuak sa doktor. Kay para na ay kinabuhi nga bag-o. Kinsa may ganahan og kinabuhi nga bag-o. Amen? So, don't be afraid of brokenness. Amen ba? Breaking is painful but not always bad. Nanawali ko na ni last time but ako lang gusto ibalik. Breaking is painful. Sakit ang pagka-break, pagkabuak sa kasing-kasing. But not always bad. No? We should not run away from brokenness because in our lives, brokenness is necessary. Kinahanglan gyud na siya kay para maka-experience tag breakthrough. Kinsa may ginahag breakthrough dire? Amen? When we are in pieces, mura tag puzzle ba? Nabuak ta. God has something to do, to work with sa atuang kinabuhi. Ana ang Ginoo, nabuak si kono ako ning form og balik be. God, nawala ang isa ka piece. Asa man ni dapit? God doesn't want us to be self-made, manggod. Mo nang kinahanglan na tumubuak kay para si God ang mo fix. God doesn't want us to be self-made, but God-made. The Word of God tells us today, this afternoon, that we are His workmanship. We were made according to His image. Mo na nga masterpiece ta sa Ginoo, mo na nga kung panahon nga naa ta sa brokenness, andam gyud siyang mo fix sa atoa aron kita mahimong buo na pod. Amen ba? Inay mo katapad nga God is not done yet. Inapadayon. God allows brokenness because of His greater purpose and it is the reality of life. Mo na nga ka-experience yung brokenness, nahisgutan na ito kaganiha kay na siya greater purpose. Even God the Father allowed Jesus to be crucified on the cross. Pero, mo giningon na niya akong design, kaya nga naman, makita rag mo ani, ma-remind mo ta. No? Kinsa man ta nga gipakamatyan ta sa cross. Amen? Brokenness. Makita na tong brokenness. Kaya dira namatay si Jesus para nako o para ninyo. Nga di na to deserve. Pero out of that brokenness na ay breakthrough. Inyong katapad, breakthrough. Kaya pinaagi ana, naluwas ta si Ginoo. Amen. Palakpakan na to ang Ginoo ana. We cannot experience breakthrough without being broken. God's grace is sufficient in our brokenness. Suficiente ang grasya sa Ginoo sa tong brokenness. So when we receive Jesus Christ, we receive the grace of God. Kung kita daw nagadawat kang Kristo, nadawat na to ang grasya sa Ginoo. And kung wala si Jesus,
di kita ka-experience og breakthrough sa ato ang brokenness. So manindutang tanan karong kahaponon. So I would like to request the worship team to play a song entitled Angayan. No? And kinsa may makakanta na. Let us sing one song, Angayan, by Bliss Worship. And this afternoon, I want you to meditate sa inyuhang nadunggan karon. Breakthrough from brokenness. Kung kamo naa mo sa panahon karon, naulaw lang mo admit panahon karon sa pain, brokenness sa family. Kung naka-feel mo og favoritism, naka-feel mo og pressure. I don't know your story, but I know God knows everything. No? Sa inyong gibati karon, God has a purpose kung anong iyahang gihatag nga word ni karong kapunon. And while you are singing this song, ikuan daw, hunahunaan ninyo, unsa inyong naging reaction sa inyong brokenness? Kanus amo wala giluwas sa inyong brokenness? Sige no. Ang
na ito usab ang chorus without the instruments. Dili ka bayranan, pagkamaayo mo, dili hitup na nang paghigugma mo, way sama kanimo. O Ginoo, angayan kang simbahon sa tanan. Simbahon ka sa walay katapusan. angayan Yan kang simbahon sa tanan. Simbahon ka sa walay katapusan. Angayan kang simbahon sa tanan. Simbahon ka sa walay katapusan. Lord, ikaw ra gyud ang angayan. Ikaw ra gyud ang angayang simbahon, pasalamatan, Lord. Kay panahon nga kami naami sa kalisdanan, panahon nga naami mga sakit nga ginabati sa amo ang mga kasing-kasing, ikaw, Lord, nagaluwas namo. Wa jud kaning biya, Lord. Salamat, Lord, bisan pag kami usahay mo talikod nimo, but Lord, ikaw nagagamit aning brokenness kay para kami Ginoo makatagamtam og breakthrough sa amo ang mga kinabuhi. Lord, we thank you, God. Ikaw ra gyud ang angayan, balikan sa tanang kadungganan ug kahimayaan, Lord. Lord, thank you for your message this afternoon. Na kami, Lord, na amin natun-an, na amin nakuha, o di gid mi mahadlok na maka-experience og brokenness sa among kinabuhi. Lord, we thank you. And we give you back all the glory and honor, praises your name, God, to this afternoon, Ginoo. Among ginabalik ang kadungganan, kahimayaan, di lamang ka naman pinaagi sa ngalan Jesus. Amen and amen. Thank you. Praise God. So, ihatag na ako sa sunod nga magdumala. Nanapunta sa sunod na bahin, which is ang tithes and offering, no? Itong, kantahon ng, saan tahan ito? Hatag sa kalipay. Hatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Hatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Pagunta ang Diyos, sa higalan niya, sa may pagkasing-kasing. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Lord, thank you, Lord God, sa mga kamot, Lord, nga tagahatag karon, Lord God. Lord, balusan nimo sila, Lord, sa mga pilo, Lord, na blessings, Lord God. Lord, thank you kay sa mga kinabuhi, Lord. Nata na sa church, Lord God. Wala ka, Lord. Wala dyan may mabuhat, Lord. And Lord, thank you sa cross, Lord God. Thank you sa salvation. And akong ginatugyan tanan dungog pagpasalamat diya sa mga Lord God. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Announcement. So, atong announcement kay natay fellowship karong abot tay March 21 sa Tuban. So, our assignment, sa may assignment, special number. Oh, special number. So, mag-andam tag special number na ha. Ang ayan, automatic.
Dili kamo usa may inyong i-present dito. So, mora man siguro na atong assignment dito. So, magtigom ta sa tuang pamiliti. Kay wala ta kabalo kung unsa atong sakyan ana kay siyempre kung naay van ato ang maginang tubilan. So, pwede mag-amutay lang ta or magkuha ta sa tong fan kung napay makuha. So, announcement ay nagpalit na ko og suga duha lang sa kabuok. Na dito gitaod na namong kay Junel pero wala pa na siya wiring so di pa na to magamit. Gituyo ko nga duha lang sa kay ato sa tanawon kung okay ra ba ang iyahang siga. No, kung dako ba iyahang kanang coverage. Kay kung gamay ra dungagan na po nato. Ay kung okay ra ang iyang siga kay gi-alternate man namon agud gilaktawan na mo isa ka positive ba. So kung makaya ra sa upat sa tanan magdungag tagduha. So another 900. Sa atong fund wala ko kabalo kung pila nila nabilin. Pero sa ato ang project gyud ato ginang paliton. Mao gyud atong priority. And nay maabutay nga 5th Sunday karon March. So nahuna mo kung asa ta pwede mo gusto mag-out tag kuan mag-outing ta didto uban sa atong mga Mama Regeline og Mama Gaga or si Papa Jeffrey ba og kuan. Ana ra na, di ba? Di magit pud ta mabuhi og ni sila kay sa may magluto. Ha, di ba? Kay kita kabalo man ta muluto pero pasayang na pud pirmig pancit canton. Mao ra gid pud nato Pero may gid na napod tay guardians ba mga mag-uban nga mga di pud oldies mga elders lang. Oh, sige na, magplano lang. Kaya inyo lang inyong kuwan. Pero inunaan ninyo ha, ang gamay gasto dool. Kanya, safe. Ana, mao na siya. Nagyapon mo ato ta dito, dili lang kay magligo-ligo, magkuan-kuan, magkiat-kiat, mag-service na gamay gyapon. So kanara kong announcement, ako ihatag sa ikaduhang nga part sa Youth Hour na to karong kahapon nun. God bless you. Ako ihatag ang panahon ni JV og ni Engineer. Ni